Isang mapagpalang araw po mga kaparehas. Biglaan po tayong nabisita dito po sa isang barangay kagawad na tunay na may prinsipyo na kung saan ay gumagawa at sigurado gagawa pa to ng mga kabutihan dito po sa barangay Bunsuran 2nd, Pandi, Bulacan. Karangalan ko pong pinakikilala po sa inyo ang tunay na may malasakit sa barangay Bunsuran 2nd na si Ginagalang Barangay Kagawad, Kulkol, Torres, Camarce. Good morning po, Konsi. Kumusta na po ba kayo? Ayos naman po. Okay naman po. Konsi, hindi na po natin papakahabain pa. Pwede po ba natin ikwento yung mga naisulong na nating batas dito po sa barangay? Una-una po, yung flag ceremony namin. Sabi ko, every month, magkaroon tayo ng flag ceremony, which would be, aso nga lang, inangkin nga lang na ating kapitan na sa kanya daw panukala. Pero, gano'n pa man po, masaya pa rin ako kasi nangyari. Tapos, pangalawa, yung mga nagkalat na aso, yung dumi ng aso, yung mga asong pakalat-kalat. Yun po, isa po yun sa mga isinulong natin. At saka, meron din po akong every buntis, meron po sa akin, yung pambata na pinamimigay na para sa buntis. Tapos meron din po akong mga legal and medical services na ibinibigay pagka po may nanghihingi ng mga pang-BP, lahat po ng kit, pati po yung pang sugar, tapos pati po yung mga gamot, pagka po nire-repair ko naman po yung lahat sa Kapitolyo sa ating gobernador Daniel Fernando. Baga, hindi naman sila napapahiya. Opo, wala pong nakapahiya. Ultimo financial po na hospital bill, ginagampanan po natin. Kahit po hindi natin kalugar, kahit po taga ibang bayan, ibang barangay, binibigyan po natin ng tulong. Wow, napakaayos po pala ng inyong busilak na puso. Konsi, bukod po ba sa ating mga naging accomplishment, ano po ba yung hawak po nating committee sa ngayon? Sa ngayon po, totally po, binitawan ko po ang pagiging committee ng agriculture kasi unang-una, nakita ko, hindi naman dahil sa hindi ako magiging mabuti doon, pero nakita ko, hindi ako magpa-progress dito kasi wala na kaming sakahin talaga. Iilan na lang may sakahin dito na lehitimo amin. Siguro, mabibilang mo sa daliri. Pero karamihan dito, ang lupa rito, nakikisakan na lang sila. And then, at the same time, napag-aari na ng mga taga-ibang lugar like ng Fatima, ng mga incheck. Wala na po kasi. Kumbaga, wala na palang tataniman. Wala na po. Bihirang-bihira na lang. Opo. Sa nakikita po ninyo sa ating barangay, ano po ba dapat i-priority talaga dito po sa ating barangay? Eventually, dapat po i-priority yung mga indigent natin, mga kabarangay na sa araw-araw pag lumalapit sa amin, nanghihingi ng laboratory, kailangan ng ganito, tapos yung mga namamatayan natin. Sabi ko, dapat siguro magkaroon tayo ng isang batas na para tulungan sila na pag mahirap ka, dapat meron kang ibibigay na ayuda sa kanila para makapagpa-laboratory sila, lalo-lalo na yung mga kapuspalad talaga natin mga kabarangay. Ibig sabihin po, wala po palang umiiral dito sa barangay ninyo na ganito? Totally po, masasabi ko, wala kasi every time po na may pupunta dito sa amin, kasi magpapalab kami. Eventually po ngayon sa akin, yung mga, nandiyan po yung mga papel na magpapalaboratory, nangihingi. Wala po talaga wala akong nakikita. Kumbaga, walang maasahan sa barangay. Hindi ko naman po totally masasabi na wala, pero siguro sa iilan lang na po pwede nilang bigyan, yun lang. Kung nanonood po ngayon ang ating mga kabarangay, mensahe nga po para sa kanila. Isa lang po masasabi ko sa inyo mensahe. Ang inyo pong kagawad ay nagtatrabaho. Although hindi nila sasabihin na lagi akong nandoon every session, lagi ko kayo ipinaglalaban. Lagi ang kapakanan nyo iniisip ko bago ang sarili ko. Sabi ko nga sa mga kamag-anak ko pag meron ayuda, bakit kami wala? Bayaan nyo na sila. Sila na mauna, di ba rin tayo mahuli. Nalulungkot lang ako na minsan may mga kabarangay kami, kalugar namin na yung talagang karapat dapat mabigyan, hindi nabibigyan. Pero yung mga kamag-anak, kadikit, yung pa nagkakaroon, kapartido, alam mong hindi dapat mabigyan, meron. Yun po nakakalungkot talaga. Opo, totoo po yun. Eventually, siguro sakit na to ng ibang politiko na uunahin yung sarili bago yung
bago yung kapwa. Pero sa akin kasi talagang bago ako, kapwa muna. Di Wow. baling wala ako. Di baling wala yung pamilya ko. Mahalaga sa akin yung kalugar ko. Kasi hindi ko yun dito aanihin. Aanin ko yung pagpupuri dito. Gusto ko kahit pa paano paglisan ko. Maalala lang, may nakapaglaban sa amin, meron taong talagang handaan na tumulong ng bukal sa puso niya. Wow, napaka-husay po at napaka talagang seryoso na talagang tunay na mga pagmamalasakit nga naman sa kanilang mga kabarangay atong mga salita na binitawan ng ating kagawad. Kagawad, dito pong huling tanong ko po sa iyo, medyo nakakabigla. Bagaman nakakabigla, alam ko pong kaya nyo naman sagutin ito dahil sa inyong busilak na puso. Kung sakali po bang matutuloy ang barangay election this coming November 2, kayo po ba ay lalahok bilang barangay kagawad o punong barangay? Kagaya po ng mga sinasabi ko sa mga nagtatanong sa akin. Basta po niloob ni Lord. Ang sabi nga po, lagi ko po tinatanda kay Gob Daniel na pabayaan mo si Lord, bayaan natin si Lord kung anong gusto niya, yun ang masusunod. Pero nakikita ko po sa nararamdaman ko sa tao, pero ang gusto ko po talaga, kung bibigyan ako ng pagkakataon, one term lang. Bibigyan ako ng pagkakataon maging kapitan, one term lang. Bakit one term lang? Kasi pag nagtagal ako dito, magnanakaw ako. Hindi ako magtatrabaho. Ngayon, Kumbaga, kung makikita matutokso nyo, po kayo, ano? kung makikita nyo na maganda yung tinarbaho ko sa one term ko, kayo magde-decide, hindi ako. Kasi, ang lagi kong priority, gusto ko maging maganda yung barangay ko, masigla, active lahat ng tao. Yung walang kulay na pipiliin. Ito lang tutulungan ko, ito lang bibigyan ko kasi partido ko to, kakilala ko to. Lahat gusto ko pantay-pantay. Walang kakilala, walang kakulay, walang kapartido. Wow, yan po mga kaparehas. Ang talagang tunay na naglilingkod na kung saan siya po ay gumagawa. At sigurado gagawa pa to ng maraming kabutihan dito po sa Barangay Bunsuran 2nd, Pandi, Bulacan. Buhat po dito sa Bunsuran 2nd, Pandi, Bulacan. Ito po ang inyong kaparehas, Chris Castro reporting. Mabuhay ka, Konsi, hanggat gusto mo. Thank you po, thank you po. God bless po sa ating mga kabarangay at sa inyong mga subscribers.